Ito ang Suzuki Raider FI. Isa ito sa mga poging motor na mabibili mo ngayon dito sa Pilipinas. Sa taglengang pogi ng motor na to, itinangkilik talaga ito ng mga Pinoy riders. Magmula pa nga sa carb type first generation hanggang dito sa fuel injected, talagang napakaraming bumibili ng motor na to. Pero sa paglipas ng panahon, paganda na rin na paganda yung mga features ng motor na nilalabas ng mga motorcycle manufacturer. At isa na nga ang Raider FI sa inaasahan ng mga Pinoy riders na mag-improve ang mga features. Sa video na to mga pare, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga ina-expect ng mga Pinoy riders na upgrade kapag naglabas ang Suzuki ng bagong version ng Suzuki Raider FI 150. Una, anti-lock braking system. Inaasahan ng mga Pinoy riders na kapag naglabas ng bagong Raider FI ay meron na itong anti-lock braking system. Isa sa mga dahilan dyan ay napakalakas po kasi ng makina nitong Raider. Sa sobrang bilis nga po ng makina nito ay kaya nito tumakbo all stock 140 kph. So sa ganun, kailangan natin ng magandang braking system kapag ganitong kalakas yung ating engine para may confident tayo sa mga biyahe natin, lalo na sa mga high speed. So napakalaking tulong ng ABS mga pare kapag inilagay ng Suzuki ito sa Raider FI. Pero syempre kapag nilagay ito ng Suzuki mga pare, expect tayo na tatalon talaga yung presyo ng Raider. Kasi alam naman natin yung mga motor na may mga ABS version tsaka mga non-ABS version, medyo malaki-laki talaga yung pagitan ng mga variant na yon. Example na lang natin si Honda PCX 160, meron silang ABS tsaka non-ABS variant. So kung titingnan natin yung presyo, medyo may agwat talaga yung pagitan nila. Well, yung safety naman na may ibibigay ng ABS sa rider tsaka yung confidence sa pagdadrive ay napakalaki talaga. Sumunod mga pare ko ay yung keyless system. Sa ngayon, inumpisa na rin ng mga motorcycle manufacturer na gawing keyless yung mga low displacement ng mga motorcycle. Parang sa sasakyan, dati diba puro disusi lang yung mga sasakyan, pero ngayon halos pagbibili kayo ng mga sasakyan talaga, puro keyless na rin. So dito sa mga motorcycle manufacturer, inuumpisa na rin nila na gawing ganun yung mga motor natin. So dito sa Pilipinas, yung mga scooter na 150cc pataas, halos yung nilalabas puro keyless na rin. Yung Yamaha Sniper 155, inumpisa na rin yan na gawing keyless din. Sa Suzuki, meron din naman mga 150cc na keyless, itong ang GSX-R 150. So maganda ring addition na features dito sa Raider yan kapag nilagay dito kasi less hassle kapag nakakiles na kayo eh. Pangalawa, maiiwasan nyo na yung maiiwanan nyo yung susi dun sa motor nyo kapag ipaparking nyo. May mga kilala kasi ako na nakakalimutan nila na nakasuksok pa pala yung susi nila dun sa parking tas aalis sila. So possible baka manakaw yung motor nyo or makarnap. So kapag nakakilis kayo, maiiwasan talaga natin yung gano'n kasi ma-operate nyo yung motor nyo kahit nasa bulsa lang po yung smart key nyo. Kaya wala talagang chance na maiwanan nyo na nakasuksok dun sa motor nyo kasi nga kahit nasa bulsa lang ma-operate nyo yung Raider FI. Sumunod, charger. Para sa akin, ito yung isa sa sobrang laking tulong kapag ginagamit natin yung isang motor, lalo na sa mga long rides, pati dun sa mga motorcycle taxi tsaka mga delivery rider. Kasi kapag nagra-ride tayo, ginagamit natin yung phone natin for navigation at malakas talaga makalobat ng mga gadgets natin yan. Good thing kapag nilagay ito ng Raider FI, para sa akin laki ng impact nito. Although hindi siya ganun kagandang features, pero para sa akin malaking impact. Although pwede naman tayo magpalagay ng charger sa mga motor natin, pero iba pa rin talaga yung stock eh. Minsan kasi mamaya baka makapunta kayo sa mga shop na sirani ko, magkamali pa sila ng wiring sa motor nyo at masunog pa. So malaking sakit talaga sa ulo. So ito stock, meron na siya. Maganda ito. Sumunod mga pare ko yung malaking tangke. Yung Raider FI kasi ngayon, nasa 4 liters lang po yung tangke niya. So medyo maliit lang talaga. So kapag maglo-long ride kayo, medyo madalas kayo bibisita sa mga gasoline station kasi nasa 4 liters lang talaga siya. Dapat sa mga ganitong range ng engine displacement, at least mga 5 to 6 liters. Ganun dapat kalaki yung makina nyo. Let's say si Honda Click 150, 5.5 liters. Si Aerox 155, Sniper 155, nasa 5 liters pataas yun. So para sa isang 4 liters tapos 150cc yung makina mo, parang medyo nahuhuli ka ng konti dun sa category na yun. So expect ng mga Pinoy riders na kapag naglabas ng Raider FI, medyo malaki-laki ng tanke. Sana at least 6 liters para kahit papaano, solid na talaga itong motor na to. Panghuli, mga request ng mga Pinoy riders mga pare ko, dapat medyo tabaan daw ng Suzuki yung gulong ng Raider FI. Hindi naman yung sobrang taba mga pare ko na parang mga Aerox or parang mga sport bike. Hindi naman ganun yung mga sinasabi ng mga Pinoy riders sa comment section na nababasa ko. Ang prepare nila na size dito sa Raider FI
Yung parang tipong 100 by 80 tapos yung unahan 90 by 80. Marami ako nababasang ganun. Pag naman ganun yung nilagay ng gulong sa motor na Raider FI mga pare ko, hindi rin naman ganun ka-awkward tingnan. Kasi may ibang nagsasabi na kapag nilaparan yung Raider FI, mawawala daw yung forma niya. Pero para sa akin naman, kung 180 lang naman din yung gulong, hindi naman ganun ding maapektuhan yung looks. Kumbaga, parang manipis lang din naman yung 100 by 80 sa likod tapos 90 by 80 sa harap. Ang magiging benefit kasi natin dito kapag naglapad ng konti yung gulong ng Raider FI, mas stable tayo sa high speed, mas maganda to gamitin, mas maraming goma yung nakakapit sa kalsada, mas safe tayo. Pero syempre, depende pa rin yan sa pagdadrive natin. Pero yun nga, ang logic dito, mas maraming goma yung nakakapit sa daan, mas makapit. Okay, baka sabihin na naman ng iba, pwede ka naman bumili ng gulong na malapad Well, totoo naman yun. Maraming tayong nabibiling mga gulong dyan na malalapad. Pero may mga disadvantages kasi yan. Una, kapag bumili ka ng malapad tapos inilagay mo dyan sa Raider FI, para magiging donut type siya kasi yung mags ng Raider FI hindi dun nakaakma dun sa malapad na gulong na bibili natin. Kasi kapag ang manufacturer naglabas ito ng para sa malapad talaga na gulong, yung mags na gagawin din nila dyan malapad din. Susuwak na suwak dun sa malapad din na gulong. Hindi siya awkward tingnan. Kasi kapag yung mga manitipis ang mga mags, nilagyan nyo ng malapad na gulong, ang pangit din naman tingnan. Parang nakadonut siya. Pangalawa, kapag nagpalit kayo ng gulong ng motor, hindi na nagiging accurate yung kanyang speedometer. Although may mga tolerance naman yan, hindi man talaga 100% na accurate, pero mas hindi siya nagiging accurate kapag nagpalit tayo ng gulong kasi nagbabago yung diameter na ng gulong. Pag naglapad kayo, mas hahaba po yung circumference ng gulong natin, kaya naiiba po yung speedometer natin. Kaya pansinin nyo kapag nagninipis tayo ng gulong, umikli po yung circumference ng gulong natin, nagiging advanced reading naman yung speedometer natin. Ang bagal ng takbo natin pero sa speedometer natin, ang taas na ng reading. So yun yung mga nagiging disadvantage kapag nagpapalit tayo ng gulong. So ulitin lang natin mga pare ko, yung ina-expect ng mga Pinoy riders dito sa Raider FI kung maglalabas man si Suzuki ng bagong model nito. Una, anti-lock braking system. Pangalawa, nakakilis na siya. Pangatlo, dapat meron siyang charger. Pang-apat, medyo laki nila yung tangke. At pang-lima, medyo lapara nila ng konti yung gulong sa unahan at likuran. Kung may suggestion pa kayo dito kung ano ba yung magandang idagdag pa dito sa Raider FI, tara, ilagay natin yan sa comment section at pag-usapan natin yan. Baka marinig kayo ng Suzuki at malay nyo, ilagay nila dyan sa future na Raider FI. Yun lang po mga pare, magandang araw po. Thank you for watching.